Good morning Pilipinas, good morning Kuwait. Ito na naman po si Mami Belen. Magbibigay opinion or ano ba ang tamang itawag dito? Magkokomento ako sa mga taong bastos, hindi naturuan ng tama, nagkani-kanilang mga magulang. Papastos nila eh. Ay. Well, ang video kong ito ay para sa ating mahal na Pangulo. Ang dami na kasing nagbabash sa kanya. Pati sa mga tumutulong na tao. Kay Manny Pacquiao, kay Willie Rebillame, kay Angel Locsin, at kay Francis Leo Marcos. Ang daming nagbabash sa kanila. Pero mamaya, iisa-isahin ko sila. Uunahin ko muna ang ating mahal na Pangulo. Kasi awang-awa na ako sa kanya eh. OFW po ako dito sa Kuwait. Ang dami ding OFW na ewan ko ba kung bakit nila sinisisi ang presidente ng dahil sa virus na yan. Mga wala kayong utak. Wala kayo nito. Talaga wala. Lalong-lalo ka na mistika. Grabe ka makapagmura sa ating Pangulo. Akala mo kung sino kang napakagaling, bakit ikaw? May naitulong ka na ba sa taong bayan? Anong naitulong mo? Napakawalang hiya mo, ang galing-galing mo magmura. Ay nako, buti na lang hindi ako pinalaki ng magulang ko marunong magmura. Kundi ang dami-dami mo ng mura mula sa akin. Langya ka, Diyos na lang bahala sa'yo. Grabe ka talaga. Sobra, meron pa isa. Ayan. O, tingnan nyo, grabe din. Grabe din ang lalaking to. Alam niyo yung sabi niya dito? Hindi ko kayang basahin eh. Ayan. Para kay Pangulo. Stop political persecution, stop extrajudicial killings, Duterte resign now. Ano ka ba? Anong political pinagsasabi mo? Galing na mismo sa ating Pangulo, hindi na siya tatakbo sa next election. Ay, nako. Alam nyo ba? Dapat nga magalit din ako sa Pangulo pero iniintindi ko siya. Kasi kaming mga OFW, hindi kasali ang pamilya namin sa mga tulong galing sa gobyerno. Yun ang naano ko sa amin eh. Grabe. May mga nagbigay ng rasyon sa amin. Ang sabi nila sa bahay, hindi na daw nila bibigyan yung pamilya ko kasi nandito naman ako sa abroad. Diyos ko naman, kung alam nyo lang kung gaano din kami kahirap kahit nandito kami sa abroad. Kulang pa nga. Hindi nyo ba makita yung bahay ko, butas-butas? Ang dingding di mapaayos, ang bubong tumutulo pag umuulan. Diyos ko, bakit ba except kami sa mga ayuda na galing sa gobyerno? Pero wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Naintindihan ko siya. Okay, about coronavirus. Kaya siya sinisisi. Alam nyo, may nabasa ako na balita mula sa ibang bansa. Hindi ko papangalanan ang bansang ito dahil ayaw ko din masisi at ayaw ko magkamali. Pero alam nyo ba ang bansang yun? Ang Pangulo, ang presidente nila, alam nyo ba, masakit man tanggapin, pero ang mga natamaan ng COVID-19 na matatanda, hindi na nila ginagamot. Kasi ang dahilan nila, pag uubusan mo ng pera yung pasyente na matanda, pag gumaling siya, useless din kasi mamamatay din siya dahil matanda na nga. Kumbaga, yung
ilalagay mo sa kanyang puhunan, hindi mo na mababawi. Yun ang isip ng presidente nila. Kaya yung matatanda na natamaan ng COVID-19, hindi na nila ginagamot. Hinahayaan na nilang mamatay. O, tingnan nyo ang Pangulo natin, di ba? Kahit sino, ginagamot. Gusto nyo bang ganun din mag-isip ang ating Pangulo? Thinking-minded naman. Diyos ko. Ang binibigyan nila ng gamot, yung bansa na yun, ay yung mga bata, yung mga may pakinabang pa pag napagaling nila, pag gumaling na yung virus, na wala na yung virus sa katawan niya, yung mapapakinabangan pa ng gobyerno. Yun. Kung hindi man nagmalasakit ang Pangulo, kung wala siyang puso, dapat ganun din siya mag-isip eh. Pero hindi. At hindi nyo din ba alam na may pamilya din ang ating Pangulo na inaalala niya na matamaan din ng COVID? Diyos ko. Bakit sinabi pa ng Pangulo na, hoy COVID, pumunta ka ng Pilipinas? Bakit? Ang Pilipinas lang ba ang may COVID? Halos lahat na ng buong mundo. Lahat na ng bansa. Halos lahat na ng bansa may COVID. O ano, sa mga bansang yun, inaya ba nila si COVID-19? Hindi, di ba? Huwag nyo naman isisi sa Pangulo yan. Kasi may puso din siyang nasasaktan sa mga sinasabi ninyo. May pamilya din siyang inaalala, hindi lang tayo, hindi lang ang mga tao. Kaya nga siya nagbigay ng total lockdown agad. Kasi ayaw niyang magaya tayo sa ibang bansa na napakarami nang namatay dahil nagkahawa-hawaan na. Tingnan nyo ang bilang ng mga nag-positive na COVID-19 sa ating bansa kung ikumpara nyo sa ibang mga bansa. Kung hindi advance mag-isip ang Pangulo, saan? Saan tayo pupulutin? Saan kayo pupulutin? Nandito kasi ako sa Kuwait. Saan pupulutin ang bansa? Saan pupulutin ang mga tao? Nakakasakit ng loob na palagi na lang Duterte may kasalanan. Si Rodrigo Duterte, patayin yan. Si Rodrigo Duterte, patalsikin yan. Ano kayo? Sino ba kayo? Kayo ba may nagawa na sa bansa? Siya, ginagawa niya lahat. Sabi ko nga, may pamilya din siya, may anak, may asawa na inaalala, hindi lang tayo. May isa lang akong babasahin dito na nabasa ko na balita mula sa ibang bansa na kakapulutan natin to ng aral. Tingnan ninyo si Trump. Kilala nyo ba? Presidente yan. Pero hindi ko nababanggitin. Bahala na kayo. Tingnan ninyo si Trump. Sabi dito, pansinin mo kung nalulungkot ba siya o hindi, kasi ang nakikipagmatigasan isa-isa ang mapupuntahan patay. Okay. Kung patay, idiilibing, yun daw ang katwiran. Importante ang gobyerno, di malugi. Tingnan nyo siyang mag-isip. Umalubog sa utang. Speaking of utang, yung sabi ng Pangulo sa kanyang isang speech na sinabi, kung wala na akong maitulong sa inyo, sama-sama na tayong pumunta ng EDSA at sama-sama na tayong mamatay. Biro yun pero may laman. Palawakin ninyo ang inyong pangunawa sa sinabi niyang yun. Biro niya yun pero may laman. Kasi dito sabi ng Pangulo nila doon,
Ayaw niyang malubog sa utang ang kanilang bansa. Kaya hayaan mo nang may mamatay. Lalo na ang mga matatanda kasi wala nang pakinabang ang mga yan. Kapag gumaling sila, mamamatay din sila kasi matanda na. Wala nang pakinabang. Di na sila deserving. Sabi niya, kasi mas marami pang mga tao ang deserving matira o mabuhay kaysa sa mga matitigas ang ulo. Kapag pakalat-kalat sila diyan sa kalsada, kung mahawa sila ng virus, hayaan mo na silang mamatay. Sabi ng Pangulo nila. Sa katigasan ng ulo nila, gusto nilang maggala-gala at mahawa ng virus, hayaan mo silang mamatay. Bakit mo sila gagamutin? Isa katigasan ng ulo nila kaya sila nagkasakit. Hayaan mo silang mamatay. Marami pang deserving na mabubuhay. Ang mga sumusunod ng batas, sila ang kailangan gamutin. Kapag nasa loob ka ng bahay at ikaw ay nagkasakit, sila ang ginagamot, lalo na kapag mga bata pa. Pero kapag matatanda ng matitigas ang ulo at sila ang nahawa na nakita sa labas, hinahayaan na nilang mamatay yan. Kasi nga matigas ang ulo. Sila ang pumili sa kanilang buhay. Ganon mag-isip ang kanilang presidente. Matitigas ang ulo, word is business, sabi niya. Kagaya lang yan sa inyong mga trabaho. Tapos pag namatay kayo, ihahanap kayo ng kapalit. Ganon. You will be remembered in few months, but in the rest of time, you will be forgotten. Kaya ba, moderate and follow the rules and do only your duty. Ganon mag-isip ang kanilang presidente. O ano, may mga nagagalit pa doon. May mga nagagalit. Hayaan mo silang mamatay dyan sa kalsada. Ganon siya mag-isip. Hindi ba ninyo maintindihan ang mensahe ni Duterte? Kung maubos na ang lahat, di man ako pwede mangutang dahil wala na tayong pambayad. Kung wala na akong maibigay sa inyo at dahil wala na akong maibigay sa inyo at dahil wala na magsama-sama na lang tayo lahat sa luneta at magpakamatay. Yun ang sabi ni Duterte. Biro pero may laman. So stay at home and be safe. Yun ay kung gusto mo pang mabuhay. Diba? Ganun. Diba dapat magpasalamat pa nga tayo kasi nagkaroon tayo ng mabait na Pangulo? Hindi nyo lang kasi alam. Ako din, di ko din alam, pero ramdam ko ang nararamdaman ng Pangulo dahil may pamilya siya, may asawa, may anak. Sigurado ako, malaki ang pag-aalala niya sa bansa dahil sa kanya nakapatong ang lahat. Iniisip niya ang lahat, kasama pa ang kanyang pamilya. Tapos naandyan pa kayo na nagbabash sa kanya. Ano bang naitulong ninyo sa bansa? So question is, bakit nagka-lockdown? Paipabor naman pala sa government na babawasan ang mga tao sa mundo. Ganon ang tanong nila sa ibang bansa. Siyempre, it's their duty to protect us. And may matinong pag-iisip. Hindi agad-agad gi-give up at ang virus kailangan mapigilan, kaya nga nag-decide ng lockdown. Ikaw na nakikipagmatigasan, hindi yan problema ng gobyerno kasi kung maraming kagaya mo, napakadali mo lang ilibing. Kahit ilang libo ka pa, bagkus lang ang katapat na, sino ba yan? Bakko, mahina na kasi ang mata ko. Bakko lang ang katapat natin at parang sardinas. Yun. Pagpatong-patungin tapos dasalan at tampakan. Ang tanong, handa ka na ba? Iniintindi nyo nga ang nakikita ninyo sa balita. Kung i-realize mo yan, ganyan lang yan.
Diyos ko, buti na lang hindi ganito ang ating presidente. Bakit ba? Ang dami, ang dami. Isa pa tong mga OFW din. Yung nagba-viral na nasa Taiwan. Na kung makapagmura kay Duterte, kung makapagmura sa ating Pangulo, grabe. Akala mo yung girlfriend na iniwan. Parang ganun. Ano ba ginawa ni Presidente sa'yo? At bakit ganyan ka galit na galit? Ako nga hindi ako nagagalit kasi kahit hindi nakakatikim ng ayuda ng gobyerno ang pamilya ko dahil nandito ako sa Kuwait. At pati yung galing sa polo-polo na yan na para sa mga OFW, hindi rin ako qualified. Hindi naman ako nagagalit. Kasi nasa akin yung makontento ka kung anong meron ka. Yun ang sabi ng Diyos. Magpasalamat na lang tayo kasi hindi tayo nakapitan ng COVID. Magpasalamat tayo kasi ang pamilya natin ligtas. Ganun lang po. Huwag naman na natin isisi sa ating Pangulo. Isipin ninyo, siya ang tatay natin. Iniisip niya ang kaligtasan ng mga anak niya. Kaya nga siya nagbigay ng lockdown para ayaw niyang magkahawa-hawa ang lahat. Okay, matigas ang ulo ninyo. Lumabas kayo. Sige, bahala kayo sa buhay ninyo kung gusto niyo magkasakit. Tapos isisin nyo sa presidente. Diyan naman kayo magaling Mga matitigas ang ulo. Mga walang... Ang hirap magmura. Hindi ako pinalaking nagmumura ng aking mga magulang. Ay, pasensya na lang po, Tatay Digong. Mahal na President. Sa'yo pa rin po ako kahit hindi ako nakakatikim ng ayuda. Kahit hindi nabibigyan ng pamilya ko. Proud to be Duterte pa din. Bumaling naman tayo dito kay Angel Locsin. Tumutulong na nga yung tao, binabash pa. Ikaw ba may naitulong ka na kagaya niya kung ano-anong mga pinagsasabi mo? Ay, dito naman tayo kay Francis Leo Marcos. Ang dami-daming dumadaan sa wall ko na puro reklamo about Norman Mangusin, Leo Marcos, etc. Kung ano-anong mga kasalanang pinagsasabi. Okay, nandun na tayo. Hindi niya tunay na pangalan yung Francis Leo Marcos. Ang pangalan niya ay Norman Mangusin. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon kung dalawa ang pangalan niya? Ikaw ba, na iisa ang pangalan, may naitulong ka ba? Nakagaya ng mga naitulong niya. Ikaw nga mag-isip-isip, magpasalamat tayo at nakakatulong siya. Ako wala akong pakialam kung sino pa siya. Ang mahalaga sa akin, nakakatulong siya sa kapwa. Hindi ko siya ipinagtatanggol dahil nakatanggap ako ng kung ano-ano sa kanya. Wala po. Wala pa po ni piso natanggap ang pamilya ko mula po kay Francis Leo Marcos. Pero nagpapasalamat ako sa kanya kasi ang dami-dami na niyang natulungan. Ang dami na niyang nabigyang mga lugar na bigas. Tama nga siya. Bigas na lang kasi hindi mahirap yun ibulsa. Kapag pera kasi, pag nagbigay siya ng 2,000, baka pagdating sa tao, 500 na lang. Kaya tama siya, bigas na lang. Pero sana makarating din sa amin, joke. Hindi man po makarating sa amin or else, nagpapasalamat pa rin po ako kasi may ginuntuan kang puso. Tsaka, pakicheck, Sir Francis Leo Marcos, pakicheck po ang mga binibigyan po ninyo kung ibinibigay po nila ang mga bigas na binibigay ninyo sa mga taong karapat-dapat.
Sa amin po kasi may isang politika, hindi ko na lang papangalanan, pero may isang politika na iniitsapuera ang mga hindi bumuboto kasi sa amin maraming bugos. Kumbaga, hindi sila nakapaglistro sa maraming dahilan. Kaya bugos sila. Kaya hindi po sila nakakatanggap ng mga ayuda galing po sa politika. Galing sa kanya. Marami. Pero ang mga taong yun ay karapat dapat po sanang tulungan kasi kahit isang tuka sa bukid lang din po kapag anihan nakikigapas, kapag taniman ng palay nakikitanim ng palay, pagtapos ng tanim wala na rin po kung ano-ano na lang extra income kung na inuupahan sila mag-spray ng palay, maglinis ng bukid. Ganun po mga trabaho ng mga taong yun sa amin. Pero hindi po sila madalas makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kasi nga bugos, wala silang pangalan, hindi sila nakalista sa mga listahan ng DSWD o sa listahan ng mga botante. May isa pa po akong napapansin sa amin. Kung ka-close mo yung naglilista, kung kakilala mo siya, kung kamag-anak mo siya, kahit mayaman ka, ikaw ang nangunguna sa listahan. Pero ang mga deserving, ang mga walang-wala talaga, sila yung hindi na minsan naaabutan. Yun ang napakasakit na tanggapin, pero nandun na tayo eh. Ano pa nga bang magagawa kapag ganun ang patakaran nila, di ba? Kaya Sir Francis, saludo po ako sa iyo sa ginintuan mong puso dahil sa pagtulong mo sa mamamayan ng walang kapalit. Diyos na lang po bahala sa iyo. At sana po malayo ka sa lahat ng kapahamakan. Malayo ka sana sa anumang klase ng karamdaman para patuloy kang makatulong sa ating mamamayan. Watching po from Kuwait. Araw-araw ko po kayong sinusubaybayan, oras-oras kapag may time po ako. Kapag busy po sa trabaho, ayun, nakakaligtaan ko po pero pinapanood ko pa rin po kayo kapag may time ako, kapag pahinga na. Kagaya ngayon, alauna na ng madaling araw. Ngayon pa lang po ako natapos sa aking trabaho. Ngayon pa lang pumasok ng kwarto. Kaya ngayon pa lang po nakapanood ng mga videos ninyo. Salamat po at marami na naman po kayong natulungan. May napanood ako na sa Region 2 may napadala na kayo sa Cagayan. Ewan ko lang po kung meron na din po sa Santiago, Isabela. Kasi ang dami pong deserving doon. Ako po, kahit nandito po ako sa Kuwait, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako nagmamakawa or ano. Pero pwede niyo pong bisitahin ang aking bahay. Ang bahay ko po, ang dingding, tagpi-tagpi, butas-butas. Ang bubong ko po, tumutulo yan kapag umuulan. Hindi ko mapaayos kasi ang sahod ko po dito kulang po para sa aking pamilya. Siyempre, inuuna ko naman po ang pag-aaral ng mga anak ko. Bago po ang mga yan. At ang nanay ko po, siyempre, binibigyan ko din po siya ng kahit konti-konti lang. Hindi naman bumalaki ang sahod ko dito, lalo na kapag mahina ang palitan, kapag mababa ang palitan, mababa din po ang sahod namin. Ganun po, kaya ang hirap pong pagkasyahin. Ang asawa ko po tricycle driver. Ngayong lockdown, higit 1 buwan na. Wala din po siyang kita. Wala na po siyang trabaho. Walang trabaho, walang income. Kaya ang hirap, sakit. Lahat po doon, wala nang income. Kaya umaasa na lang po sa tulong sana ng gobyerno, pero madalas pong hindi nila kami mabigyan dahil nandito nga po ako sa Kuwait. Ang nanay ko po
Nag-isa na lang siya, patay na ang tatay ko. Ang kasama po niya sa bahay ay yung kapatid kong binata na disabled din. Hindi rin po siya makapagtrabaho, gawa ng paa niya. Hindi po siya makalakad ng maayos. Disabled po siya. Yun po ang kasama ng nanay ko. Pero madalas po hindi rin po siya nakakatikim ng ayuda ng gobyerno. Ang mga kapatid ko po, sa bukid lang din po sila lahat. Wala pong may trabaho sa gobyerno. Lahat kami sa bukid. Nakikitanim, nakikigapas. Yun po ang hanap buhay namin. Kaya nga nang sabi ko, pagtapos na ang taniman, wala na din po. Pagtapos na ang anihan, wala na din po. Ganun po ang buhay namin doon. Pero madalas hindi rin po kami nakakatanggap ng ayuda ng gobyerno. Sana po makarating din po sa amin ang inyong tulong. Kahit paghati-hatian na lang po nila. May kapatid po ako doon, 8. Bali, 7 ang may asawa na. Pero lahat po sila wala din pong magandang trabaho, sa bukid lang po din talaga. Sa 7 kong mga kapatid, pang-8 sa bahay, pang-9 yung bahay ng nanay ko. Kahit 2 kaban o 3 kaban na lang po, paghati-hatian na lang po nila. Kung makarating man po sa iyo to, kung mapanood mo man po, i-PM nyo na lang po ako. Hindi ko po kasi pwedeng ibigay ang address ko kasi ang daming manluloko. Maraming salamat po. Sana matugunan nyo din. Kay Manny Pacquiao, sir, ang dami din pong nagbabash sa kanya. Kasi inuunahan na nila tatakbo daw na presidente, anong alam niya. Yun ang sabi nila. Importante pa ba ang pinag-aralan kaysa sa puso na maawain at matulungin? Ewan ko sa inyo na nagbabash sa mga tumutulong ngayon. Tinutulungan na nga kayo, tinutulungan na nga tayo. Ang dami pa ninyong reklamo. Ikaw, Mistika, tumigil ka na sa pagmumura mo sa presidente. At ikaw, ano ba pangalan nitong lalaki na to? Walang nakalagay. At mayroon pa akong isang napanood na video ng isang OFW sa Taiwan. Grabe ka din makapagmurate sa presidente. Grabe ka talaga. Nakakakilabot. Wala ka bang tatay? O wala ka bang puso? O hindi mo ba mahal ang tatay mo? Grabe kayo. Ay. Okay? Salamat po sa manonood nito. Paki-like na din po at paki-share pag nagustuhan. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at sana mawala na ang COVID-19.